ng pambukod na talumpad. Buko kayo sa ating pong minamahal na Pangulo ng Bansa, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mga kabinete, lalong-lalo na yung ating partner na DBM, mga congressman na nandito, kursihal, department heads, at yung ating provider ng top-notch quality education in the City of Manila, Pamantasan, Luzon ng Manila. Lahat ng mga guro ng ating PLN, department heads at saka yung ating mga minamahal na mag-aaral ng Pamantasan, Luzon ng Manila. Muli po sa inyong lahat, sa hindi ko pa nabanggit, pinabanggit ko po kayong lahat. Good morning! Una po ay Ginoong Pangulo, ako'y taus-pusong nagpapasalamat sa inyo sa patuloy na pagtulong nyo at suporta sa pamahalang lokal. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bansa. Maraming salamat po. Ito'y patuloy na inyong pagsuporta sa pagpapalakas ng kakayanan ng lokal na pamahalaan na tugunan ang pangangailangan ng ating mamamayan. Lalo na pagdating sa serbisyo pangkalusugan. Kompleto ka na, Mr. President. Zero billing. Pinataas mo ang coverage ng PhilHealth. O tapos ngayon, magpuproduce ka pa ng maraming doktor, nurse. Kumula sa kalye, Mr. President, walok na, kompleto na. Kaya po, Mr. President, hindi po kayo nagkamali sa pagbibigay ng suporta sa pagtatatag ng bagong gusali ng Pamantasan, Luzon ng Manila, College of Allied Health Sciences. Mas madaling salita sa mga kababayan natin. Ito po yung mas kilala na College of Medicine. Pero mas tama daw po yung Allied Health Sciences. Dahil ang mga mag-aaral dito ay mahuhusay. At even the First Lady herself can attest to her former student when she was teaching in the College of Law sa Pamantasan, Luzon ng Manila. Halos taon-taon, 100%. At madalas pa nasa top 10 ang aming mga mag-aaral. At hindi rin po kayo nagkamali, Mr. President, na kami pagkatiwalaan sa lungsod ng Manila. We guarantee you, in our own little way, with all the resources in mind, physical ability, that we will finish this on time as scheduled, like what we did with Baseco Community, Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, Albert Elementary School, Manila Science High School, Rosario Almario Elementary School, at yun nasa harapan po natin na Manila Zoo. At itong hospital na Manila. All done in less than 3 years at the height of pandemic. Tatapatan po namin ng sipag at mabilis na kilos ang mabilis nyo ring aksyon at tugon sa usaping pangkalusugan. Dito man lamang kami mga batang Maynila, masuklian ang inyong pagmamalasakit sa amin that we will deliver on time as prescribed in our goal. Kaya muli po, Mr. President, maraming salamat. At bilang panghuli, Mr. President,
We guarantee you, in our own little way, with little resources, whatever resources that we have, we will align ourselves with your national goal to provide quality healthcare to our people. Whether on financial assistance, whether on delivery of services, whether putting a facility, whether buying equipment, and now producing medical professionals in the next generation. And just so you know, Mr. President, itong pinuhunanan ninyo used to produce a cap of 300 students every year. Itong pinuhunanan ninyo, you will produce in your nation-building approach of 5,000 students. And it's worth every penny of taxpayers' money. Kaya muli, thank you, Mr. President. Maraming salamat po on behalf of the people of Manila. We wish you good health. We wish you to be successful in your commitment and fulfilling your duties to our people. And we will continue to support in our own little way. Maraming salamat po, mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Thank you. Maraming salamat po, Mayor Dumagoso. At sa puntong ito, ating inaanyayahan sa entablado ang ating mahal na Pangulo upang pangunahan ang paggawad ng tseke na nagkakahalagang 15 milyong piso para sa President Corazon C. Aquino General Hospital sa Paseco Compound, Port Area, Manila. At ito ay tatanggapin ni Dr. Naomi Kachika Likuanan at ni Mayor Dumagoso. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating butihing Mayor ng City of Manila, Mayor Isko. And the honorable members of the House of Representatives who are here with us this morning, Manila Vice Mayor Angela Atienza, Maynila Medical Center Chief OIC, Dr. Grace Padilla, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila PLN University President Domingo Reyes Jr., fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Alam niyo po, totoo yung sinasabi ni Mayor na nung nagturo ang First Lady dito sa PLN, siyang nagturo, siya yung naging professor sa universidad, sa inyong law school. Sa dinami-dami, sabi na, sa dinami-dami ng naturuan ng mga estudyante sa iba't ibang eskwelahan, sabi niya, ang pinaka-magaling at pinaka-masipag na naging estudyante niya ay hindi dito galing sa PLN. Dahil, siyempre, hindi ko napapanggitin yung mga ibang eskwelahan na naturuan na. Pero sabi niya, yung mga ito, puro mayaman yung mga yun, yung mga school. Dito, ang sisipag daw. At talagang sinisinusun, dinidibdib ng mabuti ang kanilang pag-aaral. Ay palagay ko, ganun din ang mangyayari dito sa inyong hindi pala medicine, hindi medical school eh. All the skills and all of the necessary training for all healthcare workers ay dadaan dito para nakakagulat na magkakaroon ng 5,000 malalampasan ng gusto yung kapuntaan nung nakaraan. Kaya naman napakasaya ko na makapunta dito sa okasyon na ito
Dahil itong araw na ito, sinagawa natin ang groundbreaking ceremony ng College of Allied Health Sciences Building ng PLM. Ito ay programa ng lokal na pamahalaan na magpapataas ng kalidad ng serbisyong pangkalusugan. Sa pagtatayo ng College of Allied Health Science Building, mabibigyan ng pagkakataon ang nakakabatang henerasyon na aralin ang mga kursong pang-medisina. Sila po ang mga susunod na haligi ng ating sektor ng pangkalusugan. Sa pagbibigay ng pondo upang maipatayo ang atong pasilidad na ito, layon ng pamahalaan na mabigyan ng oportunidad ang mga estudyante na nangangailangan na makapag-aral sa mahusay na universidad. Inilulunsad din natin ang bagong science courses dito, kabilang na ang medical technologies at radiologic technologies. Higit sa lahat, mahalaga ang programa ito sa paghubog ng mga magagaling na profesional sa larangan ng medisina. Nakakasiguro ko na hubugin ng eskwelahan ito hindi lamang ang kaalaman at karanasan ng ating mga future na doktor, ngunit pati na ang kanilang prinsipyo at ang kanilang karakter. At para sa 16 na top-notch graduate ng health-related courses, hindi pa ninyo naabutan ng bagong gusaling ito at tupad naman ninyo ang inyong pangarap na makapagtapos. Naway magamit ninyo ang inyong natutunan upang maglingkod sa mga pasyente at mapapagaan ang kanilang pinapasa. Kailangan kayo ng ating bansa. Hangad din natin maging halimbawa ang proyekto ito upang magpalawak ang sakop at mapabuti ang kalidad ng edukasyon na ating hinahatid sa ating mga kababayan. Matid natin ang mga pagsubok na pilit na hinaharap ng ating mga kababayan. Kulang ang akses sa serbisyong medikal, kulang sa modernong teknolohiya at pasilidad sa mga ospital, kulang mga healthcare center at healthcare worker sa ating mga bayan. Kaya bilang suporta ng pamahalaan, hindi bababa sa 500 bilyong piso ang inilaan natin sa budget ngayon upang maging mas epektibo ang ating health sector. Mahigit 427,000 piso ang nakalaan ngayon para sa Department of Health at para sa PhilHealth. Makakatanggap naman ang higit 13 bilyong pisong budget ang specialty hospitals natin. Ito po mga specialty hospital ay tinutugunan talaga natin dahil nakita natin nung panahon ng COVID, nakita natin na kulang mga specialty hospital andito lamang sa Manila, andito lang sa Metro Manila. At kaya naman, sabi namin, hindi naman tama yun dahil malayo ang probinsya, yung mga nagkasakit ay dadalhin pa rito. At kung minsan, hindi na umaabot. Kaya ang ginagawa po natin ay nagpapatayo tayo, hindi naman kahit hindi buong ospital. Pero meron tayong idadagdag sa mga nandyan na ospital para meron tayong tinatawag na specialty centers. Halos 9 bilyong piso ang nakalaan naman para sa DND at mga sundalo at para sa mga pulis, ang PNP Hospital. At halos 8 bilyong piso ang para sa mga programa ng lokal na pamahalaan. Para naman sa medical scholarship at tuition fee subsidy ng mga estudyante ng mga state university, naglaan din tayo ng higit 1 bilyong piso para tulungan ang mga estudyante. Upang maisulong ang medical assistance at zero balance billing program sa BGA, halos 1 bilyon at 400 milyong piso ang budget na inilaan natin sa ospital na ito. Lahat ng ito ay inaasahan ang papabuti ng serbisyo medikal at magpapalakas ng ating health sector. Hindi na po natin hahayaan magtiis sa sakit at ating mga kababayan dahil sa kawalan ng pagtustos at pagpalawag. Hindi natin hahayaan nahihirapan ang mga pamilya sa mga probinsya dahil sa layo at kanilang lalakbayin para makarating sa ospital. Patuloy po natin gagawing prioridad ang kaligtasan, kalusugan,
at kaginhawaan ng ating mga kababayan. Ngunit, magagawa lang natin ito kung patuloy tayo nagtutulungan. Mahalaga ang pakikipag-ugnayan ng ating pamahalaan sa LGUs upang matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Katulad kanina, bilang suporta ng national government sa Baseco Hospital, nag-abot kami ng 15 milyong piso. Umaasa kami magagamit ito sa pagpaganda pa ng ospital. At nabanggit sa akin ni John May, sabi niya, ito yung katumbas nito ay 1 year supply na mga gamot. So at the very least, 1 year tayo hindi na mag-aalala sa supply ng gamot. Bibisitahin din natin ng may hospital. Eto, nandito tayo sa Hospital ng Manila Medical Center. Noong nakaraang September, naitala ng OMNC ang pinakamaraming first patient encounter o bilang ng mga pasyente unang nakapagkonsulta sa ilalim ng ating YAKAP program. Congratulations! Patuloy ito. Patuloy tayo magtatrabaho at ito ay patunay na malayo ang naaabot ng ating serbisyo kung mayroong koordinasyon ang pambansang pamahalaan, ang LGU, iba't ibang ahensya ng mga gobyerno, mga NGO, at siyempre ang taong bayan. Sa punto ito, nananawagan ako sa ating mga kababayan. Samantalahin ninyo ang mga programang ito upang mapangalagaan ang inyong mga sarili. Bukas po ang mga serbisyo ito para sa lahat, lalo na sa higit na nangangailangan. Dahil ang kalusugan ninyo patuloy nating tututukan. Sama-sama po natin itaguyod ang isang bagong Pilipinas kung saan ang bawat isa ay kayang mamuhay na may seguridad, magtagumpay sa kanilang layunin at makatulong sa pagpaunlad ng ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay po ang bagong Pilipinas.